Trust God's timing. It's better to wait a while and have things fall into place than to rush and have all things fall apart. Pangatlong yugto po or part 3 ng ating sharing regarding po sa ating topic na paano matitibag or matitinag ang ating gabundok na mga problema. So ito po ay para sa mga taong tulad ko na nakakaranas ng mga pagsubok sa ngayon. Okay? Financial problem man yan, spiritual problem, emotional challenges, physical challenges. So, ito po ay para sa ating lahat. Okay? So, magtiwala tayo sa timing ni Lord. Kasi mas maganda, mas mabuti na maghintay tayo ng tamang oras, maghintay tayo ng kaunti. Tapos, magiging maganda, magiging maayos yung kahihinatnan. Kaysa naman sa irarush natin yung mga bagay-bagay. Tapos, pagdating ng panahon, pagdating ng araw ay mawawasak din lahat yung mga pinaghirapan natin, 'di ba? So, let's trust God's timing. So, kapahamakan lamang ang mangyayari kapag inunahan po natin ang Panginoon sa kanyang timing. Minsan may mga gagamitin po ang Panginoon para matanggal yung mga problema sa buhay natin o kaya naman ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, kalakasan, karunungan at direksyon. Ganun din yung gabay para matanggal ang bundok sa buhay natin. Kaya napaka-importante po na tayo ay nagbabasa ng mga salita ng Diyos para mapagtagumpayan natin yung mga gabundok na problema sa buhay natin. Marami pong paraan ng Panginoon kung paano niya tanggalin ang ating mga bundok ng problema. Kaya minsan yung ine-expect natin na paraan na gagawin niya ay kaiba sa sarili nating pamamaraan or sariling pamamaraan ng Panginoon. God's way is better than our ways. His plan is bigger than our plans. His dream for your life or for our lives is more rewarding, more fulfilling, better than we've dreamed of. Now, stay open and let God do its way or do His way. Paano kung hindi tinanggal ng Panginoon ang bundok natin ng problema? Again, ang dapat nating gawin, magtiwala po tayo na meron siyang mabuting dahilan at meron siyang gagawin para sa ikabubuti po natin. So, alam niyo po ba yung kwento ni Joseph? Marami siyang pinagdaan ng hirap. 'Di ba? Marami siyang pinagdaan ng hirap, pero yun pala ay nangyari sa kanya dahil merong mabuting plano ang Panginoon sa buhay niya. Which is, kung alam nyo yung kwento ni Joseph sa Bible, siya yung nagligtas sa kanyang pamilya. Siya yung nagpakain sa pamilya niya, sa mga Israelites, dahil naging gobernador siya ng Ehipto. Okay? So, pwede nyong i-research yung kwento ni Joseph sa Bible, nang sa ganun ay maintindihan nyo how good yung plano ni Lord sa buhay niya despite sa mga challenges, sa dami ng paghihirap na dinanas niya sa kamay ng mga Ehipto at the same time sa kamay ng kanyang mga kapatid. Okay? So, kung gusto niyo po ng mga ganitong videos, lifting up our spirits is mag-subscribe po kayo nang sa ganun ay patuloy po tayong makaka-receive ng mga ganitong messages, ng mga ganitong sharings, Bible sharings po, nang sa ganun ay matuto po tayo, sama-sama tayong mag-grow ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Maraming salamat po. Don't forget to subscribe or don't forget to follow, like, and share. God bless po.